Hawak ang isang damit, unti-unting lumalapit ang lalaking yan sa isang CCTV camera ng kanyang niloobang bahay sa Cabanatuan, Iloilo. Itinakip niya ang dalang damit sa camera na nasa ikalawang palapag. Ang hindi niya alam, may CCTV rin sa ground floor ng nilooban niyang bahay. Hulikam ang kanyang pagtangay sa maliit na bag na nasa upuan. May ninakaw rin siyang mga alahas. Aabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng pera, relo at 2 singsing ang natangay ng suspect. Base sa police report, dumaan ang magnanakaw sa gilid ng bahay at pumasok sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Hinahanap na siya ng pulisya. Nirelieve sa pwesto ang 2 security screening officer ng NAIA Terminal 3, pati ang kanilang supervisor, ayon sa Department of Transportation. Kaugnay po yan sa pagkawala umano ng 7,000 pesos at 1,000 new Taiwan dollars ng isang Australian. Ayon sa DOTR, ito ay habang iniimbestigahan pa ang insidente at kung mapapatunayang sangkot ang mga security officer. Tiniyak ni Secretary Giovanni Lopez na mapaparusahan sila kung guilty nga. Nahaharap ang 3 tinanggal sa pwesto sa mga reklamong kriminal at administratibo. Iniutos naman ng DOTR sa Office for Transportation Security na higpitan ang pagbabantay sa mga security screening officer sa mga paliparan. Sa mga miyembro po na nagbabayad ng utang sa Government Service Insurance System o GSIS, maaaring i-refund sa inyo ang 3 buwang halaga ng inyong loan payment. Yan po yung tinatawag nilang Balik Ginhawa Program na layunin daw na tulungan ang mga miyembro ng GSIS ngayong maraming bilihin ang nagtaas presyo. Imbis na itigil ang salary deduction o pagbabayad ng utang, ibabalik na lang daw muna ng ahensyang inihulog na bayad utang noong December 2025 hanggang February 2026. May extend naman ng 3 buwan ang GSIS loan ng walang interes o multa. Sabi ng GSIS, voluntaryo ang paglahok sa Balik Ginhawa Program. Pwede pong mag-apply gamit ang GSIS Touch app. Para sa mga may sweet tooth dyan, swak sa inyo ang isang Easter exhibit sa Brussels, Belgium. Sa New York naman sa Amerika, may kanya-kanyang paandar ang mga lumahok sa Easter Parade. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Bida na naman ang mga kuneho sa makulay at malapiestang Easter Parade sa labas ng St. Patrick's Cathedral sa New York sa Amerika. Ang attendees may touch of rabbit sa mga attire at gimmick. May nagdala ng stuffed toy bunnies, pati na ang isang bunny na gumagalaw. May isang aso naman na may kuneho sa kanyang headdress. Finlex din ng ilan ang kani-kanilang bunny-inspired outfits. Agaw atensyon din ang bunny mascot na gawa sa lobo. Dahil linggo ng pagkabuhay, may nag-cosplay bilang si Jesucristo. May ilan na kanya-kanyang paandar sa kanilang makukulay na costume. Sa Brussels, Belgium, customized chocolate eggs ang tampok sa isang exhibit sa Easter celebration. Ilan sa edible artwork nila ay may disenyong tren, karwahe at eroplano. May chocolate egg din na ipinormang rocket. Bida din ang isang chocolate egg na pinalibutan ng iba't ibang figures ng tao, bicycle at bagon. Bawat artwork ay nagkakahalaga ng 900 euros o mahigit 62,000 pesos. Gawa ang mga yan ng 40 pinasikat na chocolate experts sa Belgium. Hanggang April 8 bukas ang exhibit. Ang proceeds ng exhibit ay mapupunta sa Belgian Cancer Research Organization. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Pahirapan ang pagsagip sa isang lalaking nahulog sa Cantalina Falls sa Barangay Silab sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, inabot ng 12 oras ang rescue sa 54 anyos na lalaki. Madilim kasi sa ilalim ng talon at makipot ang daanan. Kinailangang lumambitin ng mga rescuers sa masukal na gubat para marating ang malalim na bahagi ng talon. Ligtas namang naiahon ng biktima na nagtamo ng bali sa kanyang likod matapos bumagsak sa mabatong bahagi ng Cantalina Falls. Isinugod siya sa ospital. Kwento ng biktima sa mga otoridad, nahulog siya nang mabitawan niya ang kinakapitang baging habang nanguhuli ng isda.
1-0 ng Letran Lady Knights sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals. Panalo sila sa unang game laban sa Benilde Lady Blazers. Inabot ng 5 sets ang laro bago tuluyang ibinigay ng Lady Knights ang unang talo ng Lady Blazers sa finals sa loob ng 5 season. Isang panalo lang ang kailangan ng Letran para maging kampyon. Nakuha naman ng Mapua Cardinals ang 1-0 lead laban sa Benilde Blazing Spikers. Sa finals naman ng men's volleyball, gagawin ang Game 2 ng parehong laban sa Miyerkules, April 8 pagkatapos ng awarding ceremony ng Season 101. Mapapanood ang women's volleyball sa GTV at Heart of Asia, habang sa Heart of Asia naman ang men's volleyball. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang 2 sakay ng isang motorsiklo matapos araruhin ng SUV sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, lumihis sa linya ang SUV at bumangga sa kasalubong na 5 motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng mga motorsiklo. Sugatan ng 6 na iba pang sakay ng mga motorsiklo. Sugatan din ng driver ng SUV na tumagilid sa kalsada. Isinugod sila sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente. Nahaharap siya sa karampatang reklamo. Pinagbabaril ang bahay ng isang barangay chairman sa Victoria, Laguna. Base sa investigasyon, ilang putok ng baril ang narinig sa labas ng bahay ng kapitan. Tumakas daw agad ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Ligtas naman ang kapitan at kanyang pamilya. Inaalam pa ang motibo sa krimen at sinusuri na ang mga CCTV sa mga lugar kung saan posibleng dumaan ang mga salarin. Posible raw i-require ng Land Transportation Office ang pagrehistro sa ilang klase ng e-bike at light e-vehicles, pati yung pagkakaroon po ng lisensya ng mga driver at operator nito. Ang mga gumagamit ng e-vehicles, ramdam na tipid ang paggamit nito ngayong napakataas po ng presyo ng petrolyo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Noon pang 2022, itinakda ng Electric Vehicle Industry Act ang transition natin to e-vehicle. Sa mga kalye gaya sa Maynila, tila unang nag-transition ang last mile transport kung tawagin. O yung dating tricycle, ngayon ay puro e-trike na. Dama raw talaga ang tipid, lalo ngayong may oil crisis. Pero hindi ba takaw huli ang e-trike, lalo na sa Metro Manila? Meron din pong destination po ito na hanggang doon lang ang pwede hanggang dito ka lang, boundaries, hanggang dito ka lang pwedeng dumaan. Wala tayong magagawa kasi yung trabaho nila trabaho lang. Kasi kami rin mga biyero, naghahanap buhay lang din ng marangal. Ilag-ilag lang po. Nauunawaan naman daw ng LTO ang kahalagahan ng public transport, lalo na ngayon. Kaya wala munang regulasyong ipinapatupad sa mga e-bike at e-trike. Yung ating mga pong umiiral na batas where these e-trikes and e-bikes are prohibited from using the major thoroughfares unless there is an LGU exemption in a particular municipality po or city, yun po yung sinusunod natin. Pero kung pang public transport pala gagamitin ng e-trike, talo kumpara sa tricycle. Una, sa boundary. Mas mura yung boundary nila Kasi dito 600 ang boundary, sa tricycle kasi 250 lang. Sa mga nakikicharge na driver, nagtaas singil na rin ang charging stations. Yung 4 na bar, dati 100 lang, ngayon 200 na. Sobrang tumal, sobrang taas ng gasolina kasi po ito generator po yung namin. Pag nagcha-charging kami sa generator, kasama na sa namin sa boundary. Ang Quezon City LGU may libreng electric charging stations sa Amoranto Sports Complex para alalayan ng sektor. Well, partly it's solar-based, no? May solar panel tayo sa roof ng station, and there's also a power from Meralco na kinukuha. Nagpapahulugan din ng ilang e-trike units ang QC. Alinsunod sa Electric Vehicle Industry Act, bibigyan ng insentibo ang lahat ng mamumuhunan at gagamit ng electric vehicles. Pero sa mga e-trike, hindi forever silang exempted sa registration at driver's license. We might require the registration of 50 kilos and above e-trikes, no, to identify the owners kung magkaroon ng aksidente, and in addition to that, yung operators po nito dapat they should have at least be holders of non-pro driver's license po. Kasi po gumagamit ka po ng daan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News.
Naglungsad ng kampanya ang Department of the Interior and Local Government na layong gawing mas ligtas ang mga lansangan, lalo na po sa gabi. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, mas palalakasin daw ang kampanya laban sa mga nagiinuman sa kalye, nagbibidyoke ng 10 oras ng gabi at pagpapatupad ng curfew. Bahagi ito ng inilatag na Safer Cities Plan ng gobyerno ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Pasensyahan na lang daw dahil manghuhuli na sila kapag may nakitang nagiinuman sa kalye, nagbibidyoke lampas ng alas 10 ng gabi at kapag merong menor de edad na pakalat-kalat lampas ng alas 10 din ng gabi. Ang mga mahuhuli ay imbestigahan at ang parusa ay depende raw sa ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. May mga ganitong kampanya na rin dati pero ayon kay Rimulya, ang pagkakaiba ngayon ay titiyakin nilang mararamdaman ng publiko ang epekto ng kanilang kampanya. Bukod dito ay palalakasin din ang police presence sa lansangan, eskwelahan at iba pang matataong lugar. Nagbabala rin si Rimulya sa mga naglalasing at nagwawala. Kung gusto raw nila ng away, ay siya na lang daw ang puntahan. Uunahin daw muna ang Metro Manila sa ilalim ng Safer Cities Plan pagkatapos ay ibang urban areas naman. Sa mga urban areas daw kasi, ang karaniwang mas marami ang mga insidente ng krimen. Bagamat bumaba naman daw ang mga insidente ng krimen, mas importante raw na maramdaman ng taong bayan na sila ay ligtas. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ginugunita ngayong linggo ang kagitingan ng ating mga veterano na nanindigan at lumaban para sa ating pong bansa. Sa isinagawang wreath-laying kanina sa Taguig, muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-giit sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, isang pagsubok sa katatagan ng bansa ang mga nararanasan ngayon ng Pilipinas mula sa epekto ng gyera sa ng silangan hanggang sa panunupil ng China sa soberenya ng bansa. Ito ang buod ng mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga veterano at mga miyembro ng Boy Scouts at Girl Scouts sa wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Bahagi ang activity na ito sa pagsisimula ng Veterans Week. Sinabi ni Teodoro na kung may makikinig o kung makikinig tayo at maniniwala sa mga taong nagsasabing ang Pilipinas ang nag-uumpisa umano ng gulo sa China, ay ibenta na lang daw ang Pilipinas at kalimutan na lang ang pangalan ng Republika ng Pilipinas. Ang pagsabi daw ng China na magpapatupad dito ng strong measure sa WPS dahil sa panggugulo ng Pilipinas ay isang test of national resolve kung paano natin ito haharapin. Una sa lahat, sabi ni Teodoro, illegal ang pagpapatupad ng anumang strong measures ng China sa WPS. Hindi na raw kasalanan ng Pilipinas na kinikilala ng ibang bansa ang teritoryo, karapatan at soberenya ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone. China lang daw ang ayaw kumilala dito. Dapat tandaan na ilang beses na ring sumubok ang Pilipinas na makipagsundo sa China pero hindi ito naging matagumpay. Pinangunahan ni Teodoro ang wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier bilang bahagi ng panimulang aktibidad sa Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Sa kanyang talungkot, sabi ni Teodoro na dapat alalahanin ang sakripisyo ng mga naunang nagbuwis ng pumat at kagitingan ng mga veteranong dalo ang gurisyo na unang pagtatanggol na ginawa ng mga veterano, hindi pwedeng tumikot sa mga hamon para pagtanggol ang teritoryo at soberenya nito. Maraming hamon na sa ngayon daw ang gusto gaya na lang ng gustong sumupil sa Pilipinas at ang internal defense laban sa mga separatist at terrorist group. Kaugnay naman sa pinirmahan nitong Marso na Status of Visiting Forces Agreement sa France, kailangan i-ratify ng Pangulo at bigyan ng concurrence ng Senado ang SOVPA sa nasabing bansa. Kung maaprubahan na ng Pangulo at Senado, pwede nang pakilahok ang French Navy at Air Force sa mga balikatan o kaparehong military exercises sa Pilipinas. May interest din daw kasi ang France sa Indo-Pacific territories nito, kaya akma sa stance o paninindigan ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga joint sale daw sa WPS, hindi na kailangan ng SOVPA, kaya pwede itong gawin kahit wala pa ang nasabing kasunduan. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. 4 ang patay habang 29 ang sugatan matapos maaksidente ang isang truck sa Alyosan, Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, may mga sakay na pasahero ang truck na galing sa bayan ng Malidigaw at patungo sana ng Cotabato City para sa isang outing.
Pagdating sa bahagi ng Barangay San Mateo sa Alyosan, may iniwasang motorsiklo ang truck sa unahang bahagi nito. Doon na napakabig ang driver papunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang bumangga sa Center Island. Damay sa aksidente ang isang multicab na pauwi naman ng Barangay Bagulibas. Itinakbo ang mga biktima sa Alyosan District Hospital. Dead on arrival ang 4 sa kanila, kabilang ang isang bata. Sinusubukan pang makuha na ng payag ang mga biktima at kanilang mga kaanak. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang truck driver na hinihingan din ng panayam. Patuloy ang investigasyon. Sa datos ng Department of Health mula March 29 hanggang April 2, mahigit 1,000 road crash injuries ang naitala sa buong bansa. Mas mataas yan ng 150% kumpara noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang road crash injuries sa Central Luzon na sinundan ng Davao Region at Ilocos Region. Top 5 road crash injuries ang abrasion open wound, laceration, contusion, fracture at avulsion. Karamihan sa mga naaksidente ay hindi gumagamit ng anumang safety gear at nasa motorsiklo. Nasting ng dikya o jellyfish ang halos 6 na pong naligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan, Pangasinan ito pong weekend. Ayon sa Chief Lifeguard sa beach, nakaranas ng pagsusuka, pangangati at hirap sa paghinga ang mga biktima. Nabigyan po sila ng pangunang lunas ng mga rumesponding otoridad. 5 sa 58 biktima ang dinala sa pagamutan. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinagbabawal ang pagligo sa Tondalingan Beach. Payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung sakaling madikitan ng jellyfish, hugasan ng 30 segundo ang apektadong bahagi gamit ang suka para mapigilan ang pagkalat ng toxin mula sa dikya. Tanggalin din ang mga naiwang galamay ng dikya. Ibabad sa mainit na tubig ang apektadong parte ng katawan para maibsan ang sakit at pamamaga. Dalhin sa ospital ang pasyente kung nakaranas ng malalang sintomas tulad po ng hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib. Apektado na ng kakulangan ng tubig ang Zamboanga City kaya naman may water rationing na sa lugar. Ayon sa Zamboanga City Water District, nasa 5 hanggang 12 oras ang pagrarasyon ng tubig. Nitong Huwebes Santo sinimulan yan. Reklamo ng ilang residente, hindi nasusunod ang schedule ng water rationing. May amoy at kulay rin daw ang tubig na lumalabas sa gripo. Nilinaw ng Water District na may booster pump kasi ang ilang bahay na siyang nagiging dahilan para mabawasan at mawalan ng tubig ang ilang residente. Dahil din daw sa booster pump na may leak at crack sa linya ng tubig kaya napapasukan ito ng dumi at nahahaluan ng tubig galing sa kanal. Pila-pila rin ang mga nag-iigib ng tubig, maging ang mga bumibili sa mga water refilling station. Bukod sa ilog sa Zamboanga, binabantayan din ang level ng tubig sa maraming watershed sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa nakalipas na 24 oras, naitala ang pagbaba ng tubig sa Angat, Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Lamesa, Magat at Caliraya reservoirs. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Pag-asa sa ilang pang-ahensya ng gobyerno at mga local government unit kaugnay sa monitoring sa tubig ng bawat dam. Huli ka ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Malolos, Bulacan. Kita sa CCTV sa Barangay Bagna ang lalaking may bag na nakatayo sa gilid ng kalsada sa harap ng tindahan. Ilang sandali tumawid ang nasabing lalaki at pumasok sa tindahan. Makikita rin ang kanyang paglabas sa convenience store at nagmamadaling pumara ng motor cab palayo sa lugar. Ninakawan na pala niya ang pinasok niyang tindahan. Natangay ng salarin ang kita ng tindahan na aabot sa 132,000 pesos. Patuloy ang pagtukoy at pagtugi sa kanya. Nakausap din ng pulisya ang driver ng motor cab na iginit nitong hindi siya sangkot sa nakawan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng convenience store. Historic journey para sa Gilas Pilipinas 3x3 Women's Team sa FIBA 3x3 Asia Cup. Nakuha po ng Pilipinas ang silver medal, ang kauna-unahan nitong podium finish sa kasaysayan ng torneo. Bigo naman ang women's team sa finals laban sa Australia sa score na 18-9. Bago yan, tinalo ng Pilipinas ang Mongolia sa quarterfinals at Japan sa semifinals. Noong nakaraang taon, 4th place ang standing ng Pilipinas sa kompetisyon. Mga mare at pare, bound for Spain, si Kapuso primetime action hero Ruro Madrid
para sa shooting ng kanilang pelikulang Los Salvajes Bravos o The Brave Savages. Makakasama ni Ruru sa working trip si Romnick Sarmenta playing the role of Ismael Alzate, isang dating sundalong igorot na tapat sa Espanya. Iikot ang kwento ng historical film sa paglalakbay ng igorot savages na dinala ni Alzate sa 1887 Grand Exposition sa Madrid at kung paano sila makakauwi ng Pilipinas. Produced ang Los Salvajes Bravos ng Jesuit Communications, directed by Paulo D. Mula naman sa Kalawakan, nagpaabot po ng Easter greeting sa mundo ang four-man crew ng Artemis 2. Happy Easter, everyone. We're talking up here as a crew, and we did want to send a special Easter message on this day. And, no matter your faith or religion, for me, the teachings of Jesus were always a very simple truth of love, universal love. Sa ikalimang araw ng Artemis 2 na yan na misyon na malapitang paglipad sa buwan, may mga itinago rin daw silang Easter eggs sa spacecraft. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, April 6 sa Amerika o madaling araw bukas oras sa Pilipinas inaasahang magaganap ang 6-hour flyby o ang malapitang paglipad ng Artemis 2 crew sa Moon. Masasaksihan nila riyan ang pambihirang 53-minute solar eclipse mula sa deep space. Sa April 11 po inaasahang matatapos ang 10-day journey ng Artemis 2.